O di tama tayo dahil ito po talaga ang nakikita nating rason kung bakit ilang batalyon yung ipinadala doon. Dahil po sa mga pagkayabang, dahil po sa mga statement na itong si Kibuloy, at yung mga statement na yan po ay recorded. Sa isang panayam kay Pastor Kibuloy ay sinabi niya mismo na hindi siya magpapahuli ng buhay. O you see, at ang ginamit niya ay ang kanyang mga taga-suporta para siya ay protektahan, para siya ay depensahan. Ginawa nga daw, ulitin natin na human shield ni Kibuloy itong kanyang mga taga-suporta. At ang masaklap dyan, nagpagamit naman itong mga supporters na ito. Kawawa, no? Alam niyo yon, it was recorded on all media. At alam naman natin na ang papasukin natin ay mga lugar ni Kibuloy na talagang doon siya nakatira. With due respect naman, sana maunawaan nila ang kahalagahan nito rito ng safety ng mga naandoon. Ilang beses siyang pinaalalahanan sa mga pulis, Abalos said in an interview. So yan po ang pahayag ni DILG Secretary Benhur Abalos na yun nga, doon sa mga or base doon sa mga statement ni Kibuloy dati, tulad nga na nabanggit natin, hindi pa huhuli ng buhay. Ano bang ibig sabihin yan? Na siguradong manlalaban ang grupo ni Kibuloy. Yun na nga, yun ang nangyari. Walang armas, totoo. Ay talagang nanlaban yung mga hinakot na taga-suporta niya. Pero madaling araw ko no ay nagdarasal. Sige. Okay, nagdarasal kayo ng madaling araw. Pero andyan kayo lahat, dyan kayo nakatira. Talaga lang. Ay ba't nyo dinala yung mga bata dyan? At ngayon ay nagdadrama kayo na na-trauma yung mga kabataan kahit hindi naman nakita yung mga batalyon na nasa labas. Good luck So kung pupunta ka roon, isa o dalawa, tapos sabi hindi pa huhuli ng buhay, ay talagang delikado yan. Kaya yan ay pinag-isipan, pinag-aralan at talagang pinaghandaan. Ang importante, walang nasaktan. May lumalabas na mga videos nga na kuno ay may sinaktan ang mga kapulisan. Siguro kahit papaano instinct sa mga pulis na patahimikin yung nagwawala. Nakita niyo naman kung paano magwala yung mga taga-suporta ni Kibuloy. Nakita niyo naman kung paano verbally, kung paano atakihin ng mga taga-suporta ni Kibuloy yung mga kapulisan. So ano yun? Hindi pala kayo violente? Peace-loving daw kayo. At kayo daw o yung lugar na yan daw ay holy place, holy ground. Holy ground, pero dyan ata nangyari yung ibang pang-aabuso, tapos sasabihin yung holy ground. Abi, kalokohan din, na itong mga litsugas na ito na taga-suporta ni Kibuloy. Yun nga, sa puntong ito, ako'y naniniwala sa ginawa ng PNP at ng CIDG. Suportada natin yan. Abalos' remarks came 2 days after forces of the Philippine National Police launched simultaneous raids on 3 KOJC properties in Davao City para nga magsilbi ng warrant of arrest. Ang sabi niya, ulitin natin na kung pupunta nga doon ng isa o dalawa lang, ay tignan niyo naman yung paghahanda na ginawa ng mga taga-suporta ni Kibuloy. Naghako talaga. Hindi pa huhuli ng buhay. Talagang delikado para sa mga arresting officer. Baka kung arresting officer lang yan, 2, 3 halimbawa, ay baka hindi na nakalabas ng compound yung mga yan. Sa dami netong mga bayolenteng taga-suporta ni Kibuloy. No wonder, ang idolo niyo po ay isang akusado sa mga karumal-dumal na pang-aabuso. So, parang talaga, normal sa inyo ang mga gawain yan, yung maging mapang-abuso, okay? At manlamang ng kapwa, abay, naku, kawawa kayo. Kayo na po ata ang pinakakawawang nilalang sa mundong ito, yung mga taga-suporta ni Kibuloy. Good luck.